It's so amazing! There's trees under me. There's ants. Look out. Be smile! Sit down, ikaw. Uy! Hello mga mamshikik! So another day, another vlog, and for today's video, nandito tayo ngayon sa Club Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas. This is actually a beach resort. So according sa website nila, this is a first-class relaxation and exclusive enclave. So kung nakikita nyo dito, ini-explain sa amin ni Kuya Joshua, I think, yung mapa ng buong Club Punta Fuego. Napakalaki po niya kasi meron dito mga resident area that is syempre para sa mga residents lang ng Club Punta Fuego, and then meron namang mga recreational activities dito katulad ng golf, mini theater, pwede rin daw magpa-spa, pwedeng home service, pwedeng pumunta dun sa mismong spa, meron silang beach, meron din silang mga pools, and of course, since magkakalayo sila, kailangan natin gumamit ng golf cart. So, dinala niya kami sa aming room via golf cart, and pababa kasi ito, and yung aming room na pinili is yung nakaharap syempre sa tabing dagat para relaxing yung ating view. So dito nga pala, bawal po magdala ng sariling food kasi lahat dapat i-consume natin yung nasa restaurant or kaya nasa rooms, and maganda talaga yung place, sobrang relaxing, and marami siyang pwedeng gawin, pwedeng puntahan. Pwede mong puntahan yung mga place using yung car or yung golf cart nga nila, which is always available naman. Pwede ka naman din tumawag sa room service kung may pupuntahan ka, like pupunta ka sa golf area, o kaya kung tatanungin mo kung bukas yung mini theater. So dumating kami dito ng mga 2 or 3 na ata, and then nag-order na lang kami sa restaurant nila ng food, ng aming late lunch. And alam nyo ba, yung papunta rito, medyo nabigla ako kasi hindi ko inaasahan na matatarik pala yung mga bundok na dadaanan ko kapag pumunta. And since wala pa naman akong 1 month na nagda-drive, so medyo kinabahan ako at hindi ako masyadong huminga at nag-ingat talaga ako sa pagmamaneho. Pero okay naman, it's just that siguro natakot lang ako at first kasi nga first time kong gagawin yun. So ito na nga, papunta kami sa aming room, and thanks God, nakarating kami ng safe talaga dito sa Punta Fuego kasi napakaganda ng place. Kaya pala, sabi ko na lang sa asawa ko, di ba lahat naman ng mahirap puntahan na beaches, ibig sabihin, worth it yung pupuntahan natin. Kasi, based from my experience, kapag sobrang hirap ng daan, ibig sabihin, maganda yung aming pupuntahan. And the same way, di ba, sa buhay ng tao, kapag mahirap yung mga pinagdadaanan, ibig sabihin, maganda kasi yung resulta na naghihintay sa'yo at the end of the day. Anyway, ito na nga yung room ng napili namin. Meron siyang, ayan, sea view. Casitas, I think yung pangalan ng room, sea view. So, ito siya. Yan, napakaganda and so relaxing. And yung waves talaga, yung nakaka-relax dyan. Yung maririnig mo yung alon habang nagre-relax ka dyan. And good for 5 packs yung room na yan, and nakikita nyo naman na 2 queen size bed siya. So ang Club Punta Fuego nga pala, pag nagpunta kayo rito, makikita nyo na napakalaki talaga niya. Mula dun sa entrance, ang layo pa po ng pinaka-club wherein dun kayo mag-check-in. Kasi yung unang part na mabibisita nyo or madadaanan nyo is actually residential area. Dun po nakatira yung mga residents ng Club Punta Fuego na mga nakabili ng mga property dito sa Club Punta Fuego. And then, meron din silang club membership, which is of course ma-avail mo yung kanilang VIP exclusive offers and mga discounts. So parang katulad ng mga Club Balay Isabel, parang ganun siya, ganun yung setup niya. And the reason why I think they are
very strict when it comes to food na dapat dun lang yung food na i-consume mo kasi you are paying for the experience of being inside or here in Club Punta Fuego. So kahit CR, maaalala mo siya kasi tingnan nyo naman, ito yung tinur ko kayo sa restroom nila. So ganito itsura. Yan, di ba ang sarap magmuni-muni dyan? Charot. And then ito naman yung kanilang shower area. Pero nakasarap po yan, meron yang glass wall at meron yang ceiling na hindi ka na, or wall na hindi ka naman makikita. And meron siyang hot and cold na water, which is good kasi yun yung hinahanap ko sa isang resort. And of course, complete sila sa mga shampoo and conditioner and towels and tissues. And of course, syempre, dinala ko yung kasi kasama yun sa binayaran mo. You're paying for the experience, so might as well use that experience to the fullest. Kumbaga parang minsan ka lang nandito, diba? Maximize the time, maximize the energies, maximize everything. So ito nga, meron silang infinity pool which is 4.5 and 5 feet. So hindi ko na binalak lumusong doon sa 5 feet kasi nga hanggang 5 feet lang naman tayo. Kaya pumunta na lang kami dun sa kiddie pool. Pero ito, I will show you how it looks like. Kasi sobrang ganda talaga niya. Bali yung dagat pala, after that infinity pool, hindi yan yung dagat we're in or yung beach part na kung saan ka pwedeng maligo. Hindi dyan. Kasi open sea yan. Sobrang lakas ng alon dyan. And according to my research, nung umuwi kami, ito palang Club Punta Fuego ay nakatapat siya sa open sea ng South China Sea or West Philippine Sea, which is nakatapat din siya dun sa island ng Fortune Island. So kung familiar kayo sa Fortune Island, so magigets nyo yung ibig ko sabihin. So yung isa niyang pool, yung kiddie pool, nandito po sa part na to, pataas siya. And then kami lang yun nandyan, and alam nyo ba, maganda yung kanilang facilities kasi sobrang linis talaga nung shower area, locker room na tinatawag, and may enjoy mo yung place kasi sobrang pwedeng siyang, alam mo yung parang pang honeymoon setup. So kaya dinala ko yung asawa ko dyan kasi may binabalak ako. Char! So anyway, as you have noticed, Club Punta Fuego, yung Punta Fuego na pangalan is actually derived from a Spanish term. Kaya pag pumunta kayo dito, makikita nyo parang Spanish style yung kanilang mga architectures. So, mapapansin nyo na parang may pagka-Spanish nga yung design ng paligid, and that is because I think of the name. They actually live to the name of the place. The place is actually Punta Fuego, yung island. Tapos, ito, Club Punta Fuego. This is the club. Kumbaga, parang ito yung pinaka-resort. And then, ayan, kung makikita nyo, di ba, parang mga Spanish style yung ano. Tapos, according pala sa research ko, nung umuwi kami, tsaka ko na lang siya ni-research, ang Club Punta Fuego pala is parang dating naval battlefield ng San Diego. Basta yung labanan ng San Diego. Kasi when I was there, dun sa pool, sabi ko, I think this is like a base militar, sabi ko sa asawa ko. Kasi I felt like someone is shouting fuego, which is fire. Kasi kung kilala nyo ko, I'm very sensitive to energies, and I can sense and feel the energies or the history of a place. Depende lang kung ano yung history ng place, nararamdaman ko siya. And that is sometimes the reason why sometimes I'm quiet or sometimes I'm picky, especially with people, kasi I can also sense, I have that gift, as I could say, gift ko siya. But then hindi ko sinerch nung nandito ako yung history niya kasi I don't want to be bothered. I want to whatever history yung meron yung place, I want to change it with good memories. So we cannot change what happened in that location, but we can always create new memories to make it like a place of good memories, memorable, diba? Instead of seeing it as a battlefield. So the next day, nag-start pong umulan. Actually, gabi pa lang yan. Medyo na-anxiety ako na sana wag umulan kasi nga, as I've told you, first time ko maka-encounter ng mga matatarik na place. Tapos, syempre, I'm a new driver. So, gabi pa lang yan, ni-research ko na how can I pass through that matatarik na daan safely. And before that, syempre, nag-breakfast muna kami dito sa San Diego Restaurant. Ang kanilang restaurant dito sa
Club Punta Fuego. Dalawa yata yun or tatlo yung restaurant nila dito kasi may isa pang bar na pwede ka mag-inom doon ng up until I think 2 a.m. I'm not sure. So dito naman sa San Diego restaurant, dito kami nag-order ng food na pinapa-room service namin, and at the same time may breakfast dito which is already included sa aming fee doon sa room. So meron kaming stub, dalawang stub yun, and then si Alodia naging free na siya kasi 6 years old pa lang siya. And then ito naman, ininit ko na yung pandesal kasi nung isang araw pa ako nag-crave ng pandesal na hindi ako makabili because of sobrang busy na on the go lagi kami. And then kumuha ko nitong fried rice and then chicken adobo, longganisa, and then hindi mo na ako kumain ng tuyo. And then si Alodia naman ay kumuha ng kanyang pancake, kinuha na ko siya ng pancake, and then ng plain rice, and then ng adobo. Tapos si asawa ko naman, nag-fried rice siya, adobo, longganisa, tapos tinikman niya yung lugaw. Yes, may lugaw po, kasama dun sa buffet. Siyempre, sayang nga kasi hindi ko na explore yung other part, which is yung mga fruits doon sa dulong part kasi nabusog na agad ako. And eto, nakailang balik din ako, and then kumuha na rin ako dyan ng coffee and then hot chocolate for Alodia. And then meron din silang unlimited na pineapple juice, water, and ano pa ba, I don't think there is meron soda, I think, yung parang sa fast food chain ng mga restaurant, yung di ganon, di kukuha ka na lang. So yun, so parang yung style niya is like buffet 101 or Vikings, parang ganon. And sulit naman kasi masarap and mabubusog ka talaga for a breakfast. Pwede na, alam niyo, masarap sila magluto sa Club Punta Fuego. Highly recommended yung kanilang food, although syempre may intindihan mo naman why is it pricey at times because of their name, and you are not just paying for the food but for the experience that they would want to share with you. So yun, lahat ng food ay mainit, and yan naman yung aking masasabi, mainit and masarap. Hindi ko alam, pero kahit hindi na ako ganong palakain, na-excite pa rin ako sa mga buffet. Kayo ba? Kasi ako, ito ay talagang pinakamasayang part ng buhay ko kapag nakakarating ako sa mga buffet. Hindi ko alam, nag-e-enjoy ako masyado pag may buffet, although hindi naman ako ganong karami na kumain. Nag-e-enjoy lang ako sa idea na you can get, diba, anything you want, parang gano'n. And sabi ko nga sa inyo, I'm a big fan of living in the present moment and trying everything or anything new as long as it will not hurt you. So yan, so lahat ay sinusubukan ko as long as it's not gonna be, harmful sa sarili natin. Then after that, sabi ng asawa ko, dali mag-check out na tayo kasi biglang umaraw. Alam nyo ba, nung gabi, hindi ko alam kung may stranded kami dito or aaraw kinabukasan, pero I'm already ready kung in case we need to add another day. And sabi ko naman nun, feeling ko aaraw. And then, noon nga umaraw siya, sabi ko mag-check out na tayo. So, siguro an hour early lang naman kami nag-check out. Tapos, nag-pray ako before kami umandar, and the moment I opened my eyes for like a prayer of protection, I saw the clock 11:11. So sabi ko sa asawa ko, our prayers are heard, we're going to be safe, we are protected. And then we traveled. Pagka-travel namin dun sa matatarik na bundok, alam nyo ba, natuwa ako kasi sinalubong kami ng araw, as in sobrang sinag nung araw, to the point na sabi ko, oh my God, sabi ko thank you Lord, kasi sobrang naramdaman mo lang yung presence or yung magic, kasi nung time na umuulan, hindi mo talagang aakalaing titigil lang ulan. So buong araw to umaraw hanggang sa makauwi kami ng bahay. So yun lang gusto namin i-share. Thanks for watching.